Sa linya na natin si Dr. Chester Cabalsa, Security Analyst, Founding President, International Development and Security Cooperation. Dr. Cabalsa, si Joel Siweng. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang magandang umaga, Sir Joel and Ma'am Wen. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Yung increased activity na ginagawa po ng China, medyo nasusurpresa ba kayo dyan o this is somewhat expected? Ika nga natin, Dr. Cabalsa. Ay, hindi na tayo nasa-surpresa. Expected na itong ginagawa nila dahil nga alam na natin yung pattern of behavior nila. And at the same time, ito na naman yung ginagawa nila right after the midterm elections natin. So talagang nagbibigay sila ng mensahe no na around our corner at lalong-lalo na ginagamit nila yung research vessels nila for the reason na yun kasi yung medyo legitimate na hindi na pwede nilang gawin. Pero of course no, looking at the legality of it, illegal pa rin yun kasi under our jurisdiction, it's within our exclusive economic zone doon sa mga outpost natin. So and territorial waters natin. Kaya I believe kinakailangan very alert pa rin tayo sa ganitong pagkakataon. Doon sa mga nakukuha nating information at sa mga nakukuha ng mga otoridad, Dr. Cabalsa, ng mga underwater drone, ito ba ang target nito mag-research sa ilalim ng karagatan natin? Is this against our interest? O doon sinasabi nila na ang target talaga nito ay preparasyon laban sa Taiwan? Yes, I do agree. Connected po yung sinabi niyo doon, Ma'am Wen, no. One of course no, yung alarming talaga yung submersible drones nila. I think very advanced yung kanilang technology pagdating diyan. Kaya let's not underestimate no yung kanilang drone technology. I myself nung nagpunta ako sa China, nakita ko yung nila last year no. Nakita ko talaga na very sophisticated and advanced yung kanilang mga drone technology. And secondly, I do agree na yung itong one of the reasons kung bakit ginagalingan nila itong emerging technologies nila ay may mas malalim pa no. They are using it for their regional security, and at the same time kasi nga pressured si China right now on how to come up with the possibility for a reunification with Taiwan. So ginagamit nila ito for some other possible scenario na kung halimbawa magkaroon ng digmaan, at least fully prepared sila. Ang worrisome lang dito sila sa ating kapuluan ginagawa nila yan no, kasi magkadugtong naman talaga yung Taiwan at ang Pilipinas. So most likely part ng littoral and peripheral activity nila, i-map out na nila yung yung underwater territories natin. That's the reason why they have this very advanced submersible drones. Ano mo pwede natin gawin dito? Pababayaan na lang ba natin yan? Kasi Weng, alam natin nung araw, nangyayari yan pero hindi lantaran. Ngayon talaga pinapakita sa atin eh. Totoo yan. We're doing this. We're nagse-survey kami, anumang may ginagawa kami sa ilalim ng dagat ninyo. Pero ano pa pwede natin gawin dito, Dr. Cabalsa? Alam niyo, pababayaan Sir Joel, na lang ba natin yan? Oo. Usually kasi pag mga scientific activities, kagaya ng mga scientists, apolitical supposedly yan kasi nga mga scientists scientific undertakings and endeavors yung ginagawa nila. Nangyayari ngayon dahil state-sponsored ang mga ibang ganitong gawain ng China, nahaluan tuloy ng ng dash. Kung nyo doon, hayaan ba natin siya, hindi po natin ang area. Kaya nga may pagkahin natin na damihan vessels natin, lakasin din yung BFAR natin, kasi sila yung mga scientists natin. And at the same time, dahil nga mayroon naman tayong mga defense partnerships sa mga advanced military, pwede nating i-count yung mga drone technology nila. Kaya naman Redial natin. Dr. Cabalsa, ayusin lang natin yung signal ninyo, no?
Kung di ako kung medyo na uninigan natin yung kanyang sinasabi, Weng, dapat there should be an increased patrol, no? On the part of the Philippine Coast Guard and the BFAR. Kasi, Weng, ano na to Alam mo kung ano pa din natin bastusan gawin? na eh. Bastusan na Ang eh. ginagawa na lang natin, pag nakita natin, kuha. Paano ko? Hindi. Diba? Kinukuha na lang. Hindi, kung may nakita tao. Yes, Kung pag merong nakita ng mga diba? mangingisda, Oo. diba? Kinukuha na lang yung underwater drone. Ganun lang ang sistema natin ngayon. O kaya But magpalagay- is there something that we can do para to prevent it? Di ba pwedeng manghiram din tayo ng drone sa Amerika? Pwede. Oo, di ba? Oo. Tapos magpatao tayo ng security guard doon. No ID, no entry. Gusto ko yun. Diba? Okay na si Dr. Okay na. Cabales. Doctor, magandang Dok, umaga hindi po namin ulit. masyado nakuha Yes yung ano. po. Yung inuulit ko Mm. po yung mungkahi kanina na, of course, no, may defense partnerships kasi tayo sa mga advanced militaries, no, yung mga advanced economies. Sila rin, kaya nilang i-counter itong mga drone technology ng China, yung submersible drones nila. So, yeah, parte dapat doon yung ating defense partnerships and agreements sa kanila, yung pagpapadala ng mga drones nila, paggamit ng mga submersible drones nila para i-counter din natin ito, no. I think kaya naman 'yun. At damihan pa yung mga scientific research din natin, no. At ang mas importante diyan yung visibility, kasi dapat nakikita nila yung mga Philippine vessels natin through Navy and Coast Guard. Kasi part yan ng maritime domain awareness nila. Dahil sila yung may police force, dapat nakikita sila doon sa exclusive economic zone natin para hindi rin lumalakas ng loob yung mga Chinese vessels na pupunta doon sa sa ating mga teritoryo. I think we are on that track already. Alam ko na maraming parating na mga vessels ang Coast Guard. Nagpapalakas din ang gray ship yung Navy, but at the same time yung BFAR talaga dapat dumami talaga yung mga scientists natin, at sana din palakasin din natin yung mga emerging technologies natin at cyber capability natin pagdating sa ganyan. Dr. Cabales, ano sabi niyo kanina, na-witness niyo ito sa China kung gaano ka high-tech yung mga underwater drone ng China. Ano po ang capacity nito? Anong capability ng ganitong klaseng teknolohiya? Well, of course, no. Pagdating kasi sa lately yung mga pag-aaral on drone technology, kasi part ito ng cyber capability ay yung 6G and so on. May advanced research study yung China na ginagawa sa ganyan, no. Even in their business, kasi ginagamit din nila ito for their business ventures. Malakas talaga, no, malaki talaga yung nila, yung commodity and utilization nila pagdating sa mga drone technologies. Pero kaya rin i-counter ng mga ng mga ibang bansa, lalong-lalo na kapag nagmultiply yung partnerships, no? Kasi si China isa lang yan eh. Pero kung halimbawa nandiyan si India, si Australia, si Japan, si US, tapos yung mga European powers, mas madami sila, no? So kaya nating i-counter yan, no? That's the reason why itong mga defense partnerships natin na nakikita natin ngayon, kung saan nakikipag-alyansa sila sa Pilipinas, isa dapat ito sa mga pinag-uusapan natin, itong drone technology, and at the same time, ang importante dito, yung grand narrative ng Pilipinas, pinapaniwalaan ng buong mundo. So, yung credibility ng Pilipinas, hindi yan nawawala. Pero sana, tapatan pa natin ng mga ibang tulad ng mga drones natin, mas advanced dapat. Tapos yung visibility through maritime domain awareness ng mga Coast Guard and Navy natin, dapat nandun po sila. Okay, ano po yung kasi ilang beses na dininay ng China na kanila yung mga underwater drones, di ba? Ano yung mga patunay o mga May markings indikasyon? ng Chinese Pwedeng made in China lang. Oh, di ba? ganun ba? Pwedeng made in China. So, dinidinay nila yung sa maraming incidents ito. Pero ano yung mga indications at pattern na masasabi natin sa China ito? Right. Makikita rin kasi yan sa forensic examination, no. One is yung technology kasi
makikita kasi parang baril kasi yan na o yung bala na nakikita mo kung kanino yun, sino ang may gawa Mhm. at Mhm. 'di ba po no, Pati may yung mga laman. specs, kumbaga may mga specs yan na alam mo na gawang China ito o Mhm. gawang ibang bansa ito, no? So lumalabas dun sa forensic examination na lahat tumatapat doon ah, sa paniniwala na gawa ito lahat galing China. Mm. So kaya malakas ang kutob at malakas ang paniniwala ng mga otoridad natin na nagsasabi na galing China ito dahil dun sa specs pa lang lumalabas na galing sa China po. Mhm. Okay, ako hindi ako magugulat, Weng, Mm. baka nagtatayo na sila ng mga underwater headquarters Yan, mhm. no, doon sa ating mga dagat kasi Napakahusay pa naman meron nila. silang ganong kakayahan, Weng. At mabilis silang magtayo ng kung ano mang mga infrastructure, mga modern infrastructure, mga kapuso. Diyan nga magugulat ka. Pero mo, Imagine mo yung lugar natin na walang isla, ngayon isla na. Weng, ang sasakyang panlupa ay nagagawa nila ng kalsada sa ilalim ng Diba? dagat. Oo, ganun sila. Yes, Ganong katindi yan. Kaya hindi ako magugulat kung baka nagtatayo na po na headquarters yan sa ilalim po ng ating karagatan. Yeah, and nagawa na nga po nila yan sa Mischief Reef, Yes. tapos dun sa Scarborough Shoal, di ba po? So hindi po bago ito. Kaya yung unang katanungan niyo po kanina na nagtataka pa ba tayo, expected na po to. Expected na talaga na mangyayari ito. Yun nga lang, dapat bilisan din natin dahil napakabilis po nila, no? Kung paano nila tayo aralin. Kaya magandang aral din to para sa mga otoridad natin at sa ating gobyerno na talagang tututukan natin yung West Philippine Sea natin, hindi lang yung West, pati yung Eastern Board, yung sa Benham Rice, Philippine Rice, pati na rin sa itaas, no? Pero bumababa na rin sila, no? Kasi karamihan ng mga sa pag-aaral lumalabas na yung submersible drones nila nasa Luzon, Visayas, Mindanao. So nagkalat na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mhm. Okay, Ayan sige. Hiram tayo ng drone sa US. Parang Pwede naman siguro. technology-wise, military capacity-wise, basado na tayong behind. Ayun naman. Technology-wise, behind pa rin tayo, Dr. Cabalsa. Yes po. Diba? Tama po. Strategy-wise, malakas po tayo. Yes. Pero yung technology and funding, medyo ano pa tayo doon. Huli pa. Behind pa, opo. Hiram tayo ng drone sa US. nga, kaya naman baka yun. naman pwede po yun. Ang problema lang ng US, mataas ang tariff sa China. So yung in-order nilang drone doon, hindi pa dumarating. Mahal din yun. Pag pinasa sa atin, mahal din. Anyway, Doc, Dr. thank Cabalsa, you. salamat. Mag-ingat kayo. Thank you. Good morning Maraming po. salamat po.